si dating Pangulong Duterte. Inabangan namin siya kanina sa conferment sa kanya ng Juris Doctor degree sa San Beda University, pero agad din siyang umalis. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz nakatutok 24 oras. At para naman ibsan ang Christmas rush traffic, walang pwedeng sinita at tiniketa ng MMDA ang mga illegal umanong nakaparada sa Mabuhay Lanes. Nakatutok si Joseph Moore. Walang nagawa ang talyer na ito sa Samson Road sa Caloocan nang hatakin ng MMDA ang nakaparadang motorsiklo sa harap nito. Bukod sa bawal, bahagi rin ang daan ng Mabuhay Lanes, mga alternatibong daan para lumuwag ang traffic sa mga pangunahing kalsada tulad ng EDSA, lalo ngayong Kapaskuhan. Alam niyo naman po kasi nag-ano lang po. Nakikitatabi naman po namin. Ang sidewalk, hindi po yan dapat ginagawang paradahan or tulad po ng ginawa nito, ginawa na po nilang repair shop. Tinagitan din at inimpound ng mga nakaparada sa 10th Avenue kabilang ang sasakyan ng pamilyang kumakain sa isang restaurant na iniwan sa bahagi ng pedestrian lane. Karating lang ng anak ko eh. Ang gwardya lang ang nakano namin eh. Hindi naman yung kasalanan namin. Yung gwardya lang ang napapak namin eh. Ang Mabuhay Lanes po natin, 24/7, bawal po yan na may nakaparada or any form of obstruction. Bago nito, nang huli ang MMDA ng mga motoristang dumaraan sa EDSA busway. Madali kasi. Ipasok. Malilit. O, gawa po ng siksikan po doon, kaya gumanong lang po ako ng bagya. Really, bumalik naman po ako sa linya. So, alam ko po yun, matagal na po yun. Bumaba na raw ang bilang ng mga violator kumpara nung unang linggo ng paghihigpit. Indikasyong epektibo ang mga mas mataas na Because I like the way it feels.
naparaiso agad sa unang paglabag pa lamang. Sunod na hakbang ang pagpapaigting sa paggamit ng body-worn camera sa kanilang operasyon. Bagamat kulang pa raw kaya bibili pa ang ahensya. It's for the protection of the enforcer and yung ina-apprehend nila. Live feed yung makukuha noong body cam, hindi pwedeng i-edit yung body cam at hindi pwedeng patayin yung body cam. Paalaala muli ng DOTR bukod sa mga bus at service vehicles sa busway project, tanging mga on-duty na ambulansya, bombero at PNP vehicles ang papayagang makadaan sa busway. Pero hindi na sasakyan ng Presidente, Vice Presidente, Senate President, House Speaker at Chief Justice. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Papayagan na ang plano ng isang grupo ng mga sibilyan na maghatid ng pamaskong supply sa West Philippine Sea. Pero may limitasyon ayon sa National Security Council. Yan ang tinutukan ni Chino Gaston at Bernadette Reyes. Sa kabila ng paulit-ulit na panggigipit ng mga Chino sa mga Pilipino sa West Philippine Sea, may itutuloy na planong isang grupo ng mga sibilyan ngayong Kapaskuhan. Ang Christmas convoy na magdadala ng pamaskong supply sa BRP Sierra Madre na nakasadsad sa Ayungin Shoal. Ang issue ng ating karapatan, no, at sovereignty ay hindi lamang tungkulin ng pamahalaan. Tungkulin yan ng mamamayan. Yung ating mga kapwa kababayan, hanggang even Coast Guard and all that, gusto naming tulungan kasi sila nakasalang, frontline sila. Bibisita rin daw ang convoy sa Pag-asa Island para magdala sa mga tropa roon. Ngayon pa lang, handa na raw ang mga sibilyang lalahok sa convoy. Ayon sa ating ito, koalisyon mula 15 umakyat na sa 100 ang mga nais lumahok sa civilian-led supply mission patungo sa West Philippine Sea. This is a historic event and an opportunity. Number one, to be able to stand in solidarity with the fisher folk, to let them know na hindi sila nag-iisa. Pero kailangan munang masiguro ang kaligtasan ng mga sibilyang lalahok, kaya nakipag-usap muna sila sa National Security Council o NSC. Kasunod niyan na pagkasunduan ng ating tuwad ng NSC na hindi advisable na isama ang mismong BRP Sierra Madre sa mga dadaanan ng convoy. Sa halip, dadaan ito sa vicinity ng Ayungin Shoal kung saan nakasadsad ang BRP Sierra Madre. Pupunta ito kung saan kaya at praktikal. Sige, pwede kayong tumuloy, pero hindi kayo pwedeng sumampa sa BRP Sierra Madre. Maliwanag yun, no? Kasi nga because of the tensions between us and China. Kailangan daw makipag-usap ng grupo sa Coast Guard at AFP Western Command para maplansya ang ruta at mabantayan ang tinatayang 40 barkong balak sumama sa convoy. Malaking hamon yan ayon sa Coast Guard na nag-aalala sa magiging reaksyon ng China. The safety aspect. It will be difficult for us to herd them. But we will find ways. Kaya lahat na pamaskong supply ay iipunin mula sa Pag-asa Island at ihahatid na lang sa mga sundalong nasa BRP Sierra Madre sa susunod na resupply mission. Nire-respeto raw ng atin to ang desisyong ito. Pero Hindi namin gini-give up na kasama ang BRP Sierra Madre sa pagdadalhan ng mga handog. Pero ang agreement, yung salitang practicable, hindi namin ipipilit kung talagang unrealistic sapagkat it's too risky. I don't mean just the Chinese The weather might be... Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston. Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Pinalawig pa ng 2 araw ang tigil putukan na pagkasunduan ng Israel at Hamas. Ayon sa ating gobyerno, malaking bagay ito para sa mga kababayan nating nagpaiwan sa Gaza. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Ang ganitong sabik na yakap ng mga pinalayang hostage ng Hamas at kanilang mga kaanak. Inaasahang madaragdagan ngayong pinalawig pa ng 2 araw ang truce o kasunduan sa tigil putukan ng grupo at ng Israel. Ayon sa isang ulat, nakatanggap na raw ang gobyerno ng Israel ng listahan ng 10 inaasahang palalayaing bihag ng Hamas. Tila patakyan ng mga mabuting balita sa gitna ng dagsa ng paghihirap na dulot ng tensyon
kabilang sa Gaza kung saan pahirapan pa rin ang supply ng tubig at pagkain, pati ang kuryente at gamot. Lahat umaasa sa papapasuking tulong sa border ng Egypt at Gaza. Ang epekto ng gerang yan, ramdam. Introducing Westwind, a home that offers connected, healthy, and convenient living. With vast open spaces for everyone's enjoyment. Make moments with those you hold dear. Learn everything about life and what it means to live freely. Come and live freely here at Westwind at Lancaster, New City. Ng Pilipinas kahit ngayon, partikular na mga naulila ng mga pumanaw sa Israel tulad ng caregiver na si Angeline Aguirre. Para sa kanyang ina, mahirap daw na patuloy na mabuhay kung wala na ang kanyang anak. Walang harap na hindi ako nasasaktan. Tuwing araw-araw ko kasi kung dumadalaw sa kanya. Walang harap kami. Labis din ang pangungulila ng kapatid ni Loretta Alacre na si Ana Villa Alacre. Masakit pa rin sa amin. Hindi pa namin kayahin ang pamilya namin na madula sa amin. Sa tribute ng Israel Embassy sa mga biktima, inalala nila ang mga sakripisyo ng mga pumanaw na dahilan din daw kung bakit sila nagpapakatatag. Binabalansi ko na lang yung isip ko. Yun lang, tuwing makita mo yung picture ng anak mo. Hindi mo matis. Tuwing makita mo yung picture niya, hindi mo talaga matiis na wala na yung anak mo. Because of the faith in God, we actually receive that our son is on another kingdom now. Nakiisa rin ang pamilya ni Jimmy Pacheco, caregiver na binihag ng Hamas at nakalaya kamakailan. Pangako ng Israel Embassy, hindi nila pababayaan ang mga biktima. At ngayong nagpapatuloy ang truce, sinabi ng Foreign Affairs Department na makatutulong ito para sa kaligtasan ng mga Pilipinong natira sa Gaza. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok 24 oras. May comeback film na, may comeback series pa. Sika po sa primetime queen, Marian Rivera. Hectic man ang schedule, hands-on man pa rin siya niyan sa mga anak, including Zia, na tila mini niya kahit sa pagsasayaw. Makichika kay Lars Santiago. 14 years ago, nang unang release ni Kapuso primetime queen Marian Rivera ang kantang Sabay-Sabay Tayo. Pero hanggang ngayon, marami pa rin ang napapaindak sa galak, anuman ang edad. Kaya naman si Yan masaya raw sa dami ng kumakasa sa certified hit TikTok dance. Yung mga anak ko ginagaya yung sayaw, so doon palang panalo na ako. Si Zia ba tinuturuan mo? Nakikita niya, kaya ginagaya nila. Kaya minsan ka nahihiya, parang okay. Sa ngayon, punong-puno raw ang schedule ni Marian sa Kapaskuhan dahil nalalapit na rin ang big screen comeback nila ng mister na si Dingdong Dantes sa Metro Manila Film Festival entry na Rewind. Pag pinanood nila yung pelikula, siguradong iiyak talaga sila. At paglabas ng pelikula na to, pag napanood nila, iyak na maluwag sa loob. Iyak na sasabihin mong, ay, ito pala talagang wake-up call ko to love my family more. Laking pasasalamat nga raw niyan na mismong si Dingdong ang kasama niya sa Rewind. Malaking factor na yung asawa ko yung kapartner ko dito para ma-deliver ko yung character na mas maganda. Kasi buhay itong mag-asawa, the conflict, and para ang tanong dyan, kung bibigyan ka ba ng pagkakataong mabuhay uli, o bibigyan ka ng pagkakataon na i-rewind ang mga gusto mong mangyari, ano bang babalikan mo? Bukod dyan, nagbalik na rin siya sa taping ng upcoming series nila ni Gabby Concepcion na sobra raw niyang na-enjoy.
Kaya actually magaang katrabaho si Kuya Gabi at lahat ng mga cast doon, sila Kiray, lahat kami doon talaga looking forward na nagtitaping. Kasi pag nandun kami, sama-sama kami or kung nandun muna ako sa dressing room ako, parang nila ako pinupuntahan. Or Santiago, update na yan sa showbiz, sabi Neng. Sa mga nagpaplano na para sa early Christmas shopping o reunion, hetong magiging lagay ng panahon para maiwasan ninyo ang hassle. May mga uulanin pa rin kahit na walang bagyo. Base sa datos ng Metro Weather, umaga bukas ay may tsansa na ng ulan sa may Cagayan Valley, Aurora, Quezon, Bicol Region, pati sa may Mindoro Provinces at Palawan. Magtutuloy-tuloy yan sa hapon pero mas maraming lugar ang uulanin sa Northern at Central Luzon. May malalakas na ulan tulad ng inaasahan sa ilang bahagi ng Palawan. Hindi rin natin inaalis ang posibilidad ng ulan sa Metro Manila lalo na kung pagsapit ng hapon kaya huwag niyong kakalimutan magdala ng payo. May mga pag-ulan din sa Visayas at malawakan po ang ulan sa hapon. Heavy to intense o matitinding ulan ang dapat paghandaan sa ilang bahagi ng Panay Island, Negros Provinces, Cebu at Bohol. Pero maging alerto rin po kahit yung mga taga-Samar at Leyte Provinces, lalo na kung malambot pa rin ang lupa mula sa mga pagbaha last week. Sa Mindanao naman, unti-unti nang mararanasan ng ulan sa umaga. Pero bandang hapon, halos buong Mindanao na ang uulanin. Kasama ho dyan ay yung Sulu Archipelago, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga, Davao Region at Soc-Sargen. Matitindi ang ulan sa ilang lugar kaya posible ang pagbaha o landslide. Ang weather systems na nakaka-apekto sa ating bansa ay ang hanging amihan at easterlies pa rin po, kasabay ng posibilidad ng localized thunderstorms. Nananatili namang maalon kaya hindi pa rin ligtas pumalaot o maglayag sa mga baybayin ng Batanes, northern coast ng Cagayan kasama hong Babuyan Island, gayon din sa Ilocos Norte. At yan ang muna ang latest sa lagay ng panahon. Ako po si Maureen Schleivers para sa GMA Integrated News Weather Center. Kami ang inyong maasahan, anuman ang panahon. Dahil bahagi raw ng investigasyon, hindi muna isinapubliko ng mga kapatid ni dating PNP Chief Camilo Cascolan ang basihan ng kanilang duda sa ikinamatay ng dating niete. Ang may bahay naman ni Cascolan ay humiling muna ng panahong magluksa bago raw maglabas ng panig kaugnay niya. Nakatutok si Mari Duman. Hindi bukas sa media ang necrological service ngayong gabi para sa pumanaw na dating PNP Chief Camilo Cascolan. Pero nakausap ko sa telepono ang kanyang may bahay na si Bing. Sa gitna ng mga tanong sa pagkamatay ng kanyang asawa noong November 24 matapos makomatose dahil sa stroke. Humiling siya ng panahon para makapagluksa at sinabing sa loob ng ilang araw ay maglalabas ng pahayag ang kanyang abogado kaugnay sa issue. Mga kapatid ng pumanaw na general ang naglabas ng mga pagdududa sa sinapit ni Cascolan. Kine-question nila kung bakit nakrimate ang labi ni Cascolan sa kabila raw ng hiling ng kanyang mga kapatid na ipa-autopsy muna ang kanyang katawan. Ang dahilan nito, March, meron tayong formal letter to the FBI to investigate the possible poisoning. So the reason for the request, it's in the letter. Hindi mo na isiniwalat ng kampo ng mga kapatid ang detalye na basehan ng kanilang duda dahil mahalagang bahagi raw ito ng investigasyon ng mga otoridad. sa kanilang petition for guardianship na inihain ng buhay pa si Cascolan matapos ma-stroke kasama sa pinasabpina ang medical records at pati mga doktor ng general. Meron din silang hawak na ilang hair sample bilang specimen at hinihintay na lang ang resulta ng investigasyon na posibleng umabot ng hanggang 3 linggo. Tanong din ng mga kapatid ni Cascolan, bakit PNP Medico Legal ang pumirma sa kanyang death certificate at hindi ang kanyang attending physician? Ang PNP wala raw nakikitang mali rito. Nasa out of town daw noon ang doktor ni Cascolan kaya hiniling ng pamilya sa PNP na ang medico legal ang pumirma sa death certificate. Magkausap naman daw ang attending physician at medico legal at kalaunan dumating din mismo ang attending physician para kumpirmahin ang sanhi ng pagkamatay. Yung mismong attending physician po knows the background at yung estado po ng ating dating chief PNP. At naglabas na po ng death certificate, nandun na po yung cause of death. Lingering illness po yung kinamatay po ng ating dating chief PNP po. Naka-half mast ang watawat sa Camp Crame bilang pagluluksa sa pagkamatay ng dating nilang hepe. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali ng Tutok, 24 Oras.
Mga kapuso, picture perfect na Christmas pasyalan Bacaro. Sa Taguig, binuksan na ang pangmalakasan nilang Lights of Christmas Park na nasa tabing lawa. Makipasyal tayo sa live na pagtutok ni Dano Tiguco. Dano. Yan, sabihin ngayong gabi nga ay binuksan na sa publiko ang Lights of Christmas Park dito sa Taguig na ayon sa Taguig City Government ay ang pinakamalaking lights park sa buong bansa. Ang pagbubukas ng ilaw ngayong gabi ay hudyat ng opisyal na simula ng Lights of Christmas Park dito sa Lakeshore sa Taguig City. At para ramdam mo ang kakaibang saya ngayong malapit ng magpasko, may bonggang performances na may temang circus. May samot-saring atraksyon sa parke mula sa dambuhalang Christmas tree hanggang sa attractions, graffiti tunnel, giant coloring floor, heart tower, 3D lighted church, dancing light tunnel at ang pinakasikat na atraksyon dito, ang walkway of lights na very Instagrammable. Sakaling dalawin ng gutom sa dami ng mga makikita at may experience sa parke, meron ding nakahandang food stalls na mapagpipilian. Yung favorite ko po is yung parang disco po doon sa may very po kasi very, yun nga, very teenage yung dating and talagang yung mirror, ang ganda pong pang picture. Maganda yung rainbow arcs. Bakit? Kasi sobrang colorful, syempre rainbow. And also, madali lang yung daanan para mapuntahan pa yung mga ibang mga designs ng ilaw. At Emil, para sa mga nagpaplanong pumunta rito ay libre at walang bayad ang entrance. Bukas ang parke mula alas 5 ng hapon hanggang alas 3 ng gabi. Yan ay mula Lunes hanggang Huwebes at araw ng Linggo. Mula Biyernes hanggang Sabado naman hanggang alas 11 ng gabi ang parke. At may enjoy ng mga magpapamilya at magbabarkada ang parkeng ito hanggang January 14, 2024. Emil? Maraming salamat, Dano Tiguco. 6 na taon matapos itigil ang usapang pangkapayapaan sa pagitan ng pamahalaan at mga rebeldeng komunista, nabuhay ang posibilidad ng pagbabalik ng peace talks. Mismong gobyerno at ang legal front ng mga rebelde ang nag-anunsyo niya at nakatutok sina Rafi Tima at Ivan Mayrina. Hiwalay pero halos sabay ang anunsyo ng Malacanang at National Democratic Front of the Philippines o NDFP. May pinirmahan silang joint statement para sa pagbabalik ng usapang pagkapayapaan. Nangyari yan itong November 23 sa Oslo, Norway. 4 na taon matapos ipatigil ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang peace talks sa CPP-NP-NDF noong 2019. 5 dekada at iba't ibang administrasyon na ang nakipag-peace talks sa mga rebelding komunista. Pero sa pagkakataong ito, tiwalang Administrasyon Marcos sa unang hakbang ni daw ito sa pangmatagalang kapayapaan. Nakita ko personally, there is that kind of commitment and also there is a kind of goodwill on both parties to continue to discuss some principled resolution to end really the armed conflict. So yun ang nakita ko na based on my personal experience that there is we are very confident. I'm very confident that there is something that after this joint statement, we can finally end up with the final peace agreement. Paglilinaw ng gobyerno, unang hakbang lamang ito sa muling pagbubukas sa usapang pagkapayapaan. Kaya sa ngayon, tuloy pa ang pagtugis sa mga armadong grupo. Wala pa rin ng linaw kung magkakaroon ng ceasefire ngayong magpapasko. Pero ang joint communique isang hakbang din daw para makatuon ng armed forces sa mga bantang panlabas. Pangunahin dito ang umiigting na tensyon sa West Philippine Sea. If this conflict will finally end, your armed forces of the Philippines will be able to shift our focus to external or territorial defense. It's high time because of the world conditions
that the volatility of geopolitical security necessitates a defense establishment that is threat agnostic but also geared towards addressing our vulnerabilities to external threats. Kabilang sa mga nakahaing issue sa negotiating table ay kung babawiin ng bansag na terorista sa mga rebelding NPA at ang pagpapalaya sa mga detainees mula sa kanilang hanay. We are open to having the work of both sides to continue and bear fruit. Yan naman ang tugon ng NDFP. 2 taon daw tumagal ang negosasyon para sa pagbabalik ng usapang pangkapayapaan. Mismo, sinamayapang NDF founder Joe Masison daw ang nagpasimula ng pag-uusap matapos lumapit sa kanila si dating AFP Chief of Staff Emmanuel Bautista. The initiative of General Bautista, the Armed Forces of the Philippines, was welcomed by Joe Masison, and he gave importance to this initiative. So this has borne Nangatol pa ka? important fruit. Nangatol pa ka So maayo? we recognize Katol pa yung lawas? General Bautista. Papaminaway mo lawas, katol pa ba? Kada adlaw kay pailisan pa rin yung tambal. Asawa si Joe Masison. Malaking bagay daw na bukas si Pangulong Bongbong Marcos sa negosasyon. Katol? Ngayong nagsimula ang mahigit 50 Katol pa taon na kayo? negosasyon sa administrasyon ng kanyang ama. I think it would be to his own good